Sige, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Baka nagugulat kayo na nandyan si Pastor, pero bakit ako yung nakatayo dito? Kasi di ba kadalasan may nagiging guest speaker tayo pag wala si Pastor. Pero hindi, hindi, hindi ko kagustuhan to, pero kagustuhan ng Lord na ako yung mag-share sa kalagitnaan ng bawat isa sa inyo po sa umagang ito. At yung title nung isi-share ko sa inyo, kung nakita nyo sa screen kanina, ang buong title talaga dapat nito, I have decided to follow Jesus. Kung makikita nyo, di ba po, yung title, ito yung nangusap si Lord sa akin nung, gusto ko i-share sa inyo yung pangungusap na Lord sa akin nung naganap na retreat namin nung nakaraan buwan, na dapat, gusto ko i-share nung after nung worship namin nun. Kasi after ng namin nun, ng worship namin nun, ng pagdadasal, ng pagpe-pray namin nun, nagtatanong si Pastor isa-isa. Pero nung panahon na yun, wala naganap na ganon. Kasi iba pala yung kalooban ng Lord na yung pangungusap niya sa akin nung panahon na yun, gusto ng Lord na dito ko share pala sa kalagitnaan sa bawat isa. Kasi alam ko nga na may rason ng Panginoon kung bakit ganun yung naging flow nung namin nun. Kasi alam ko may hipuin ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Sige, kung may mga dala kayong Biblia, buksan natin sa Lucas 9, verse 23. Sinasabi dito, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bago tayo magtuloy-tuloy, manalangin muna tayo ang bawat isa sa atin. Yes, Lord God. Salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Salamat, Lord God, dahil alam ko, Lord God, na gagamitin mo ako, Lord God, hindi dahil, Lord God, gusto ko itaas ang aking sarili, Lord God, kundi ikaw ang maitaas nawa, Lord God, sa kalagitnaan na ito, Lord God. At alam ko, Lord God, na may dahilan ka bakit ito yung binigay mo sa akin na topic, Lord God. At nawa, Lord God, maisapuso namin, Lord God, ang mga mensahe mo, Lord God, sa araw na ito, Lord God. At alam ko, Lord God, na kikilos ka, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa Lord God namin, Lord God, inaalay, Lord God, ang lahat ng papuri, Lord God, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Di ba sabi ko nga po, ang pangungusap sa akin ng Lord nung oras na yon, nung nabang kami nagwo-worship, nagpe-pray, I have decided to follow Jesus. Bakit ba yun yung naging sagot sa akin ng Lord? Kasi gusto ko lang i-share sa inyo kasi yung pangyayari sa buhay ko nung nakaraang taon, halos kalahati ng taon ko ata yung nasayang sa buhay ko. Kasi, kumbaga, napariwara ako, kumbaga, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero yung oras ko naubos sa paglalaro, nag-ministry ako sa likod, pero yung cellphone ko nakabukas, naglalaro. Tapos kasama ko yung pamilya ko, pero mas marami akong oras sa paglalaro. Nakikinig ako ng salita ng Lord, pero mas tinitignan ko yung nilalaro ko ng mga panahon na yun. Tapos hanggang sa dumating na yung pagkakataon na yung pakiramdam ko, ayoko na. Ayaw ko na mag-worship, ayaw ko na magsimba, ayaw ko na mag-ministry. Ayun yung sinasabi ko sa Lord, ayoko na, Lord, ayoko na. Tapos, 30 minutes na, wala pa rin sagot si Lord sa akin. Kumbaga, ang tagal ko na naghahantay, Lord, ayaw mo pa rin mangusap sa akin. Tapos yun, biglang, nung salita ako ng salita, ayoko na, Lord, ayoko na. Sagot sa akin ng Lord nga, I have decided to follow Jesus. Tapos nung after nun, tinignan ko kung ano yung lyrics nung buong kanta na yun. Ang unang lyrics doon, may isang lyrics doon nakalagay, the cross before me and the world behind me. Yung cross sa harap bago tayo, si Jesus, yung cross. Pinapipili pala ako ni Lord, ano ba yung gusto ko?
Ano ba yung pipili mo? Ako o yung makamundong gawain? Kasi salita ako ng salita dun. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Ano ba yung, kaya napipili pala ako ni Lord. Ano ba yung ayaw mo, anak? Ayaw mo na ba sa akin? O ayaw mo na doon sa mga makamundong gawain na ginagawa mo? Di ba po tayo sa buhay natin, kadalasan, mas gusto natin, kala natin aping-api tayo, di ba? Yung habang tayo, sinasalita, habang nang pinagsasabihan tayo, si pastor, nakikita niya na kasi na ng mga nakaraan pa na lulong na ako, kumbaga, addict na. Addict na ako sa paglalaro ko nun. Panik ng panik si pastor, si papa sa akin. Nak, tigilan mo na yan. Pero hindi ko pa rin tinigilan. Mas pinili ko pa rin yung kagustuhan ko kasi bukod sa nalilibang na ako, kumikita pa ako doon sa nilalaro ko na yun eh. So, maraming dahilan sa uisip ko bakit ko ginagawa yung bagay na yun. Kaya ayaw ko siyang tigilan. Pero iba talaga pag si Lord na yun ang usap sa'yo eh. Ikaw na mismo yung yung taas kamay ka na, parang NBI, na-raid ka na. Wala ka nang magagawa. Kaya, yung panahon na yun, nung habang nagwo-worship nun, nung nangusap sa akin ng Lord nun, walang ibang lumabas sa bibig ko, kundi, yes, Lord. Bakit yes, Lord? Kasi noon pa, sabi nga niya, di ba anak, noon pa, nangusap na ako sa iyo na, nagdesisyon ka na, sundin ako, sumunod sa akin. Kasi, gusto ko lang din i-share, nung dati, na may sinama ako ni pastor sa mga convention ng mga pastor. Nang usap din sa akin sa Lord doon na balang araw, magiging kagaya ka rin nila. So, minsan tayo, tanggi tayo ng tanggi. Iwas tayo ng iwas. Pero dahil sa pagmamahal ng Lord sa atin, siya yung naglalagay sa atin sa track. Kapag nawawala na tayo sa landas natin sa buhay, andyan ang Panginoon, patuloy tayo i-align kasi nga mahal na tayo eh. Di ba, nag-step na tayo na sumunod sa Kanya. Huwag na natin hayaan na mag-turning back tayo. Huwag na natin hayaan na kagaya ng minsan. Di ba, kadalasan, marami sa tao na humahakbang sa simbahan. Bakit? Nakakaranas ng problema, nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng pagkabigo. Pero pag napagtagumpayan na nila yung iniiyak nila na yon, yung problema na yon, kadalasan kinakalimutan na lang natin, bumabalik tayo sa dati. Pero tandaan natin na kapag tayo, habang pag nakakaramdam tayo ng pagkawala na, ng problema, isipin lang natin, nagdesisyon na ako na susundin kita at hindi na ako babalik pa sa dati kong ginagawa. Sumunod dito, yung though none go with me, I still will follow. Ibig sabihin nun, kahit wala na tayong makasama sa paglilingkod, wala na tayong makasamang pamilya natin, kaibigan natin dyan sa pag-upo dyan, kumakanta tayo sa mga song leader. Kumakanta kayo, mag-isa na lang dito, paulit-ulit, linggo-linggo, kayo na lang. Tandaan natin na susunod pa rin tayo. Wag nating hayaan na dayain tayo ni Satanas na di mo ba nakikita? Ikaw na lang, linggo-linggo, ikaw na lang lagi. Alam ko naman, syempre, lahat tayo nakakaranas ng pagkapagod, di ba? Sa pagmi-ministry natin, sa pagsisimba natin, ikaw ba naman, di ba? Ako, nagtatrabaho 6 days sa isang linggo. Yung linggo, imbis na ipapahinga na lang, di ba? Sa isip natin, kadalasan na yun, hindi nagamit ni Satanas. Imbis na ipapahinga na lang natin, isisimba pa natin. Pero hindi natin alam, yung 1-2 oras na isa-sacrifice natin para sa Panginoon, malaking bagay yun para sa Panginoon. Kasi, kung yung 2 oras na yun na dapat isinisimba mo, biglang, yun pala yung oras na kukunin ka na ni Lord, di ba? Tapos nakita ka, nagsiswimming, nalunod ka. Tapos sakto, 11 o'clock, cause of death, nalunod. Dapat to nagsisimba.
Pero bakit nandyan lumalangoy? Kaya wag natin hayaan yung mga ganung pagkakataon na dayain tayo ni Satanas na kahit mga musician, paulit-ulit makikita nyo, di ba po? Apat lang halos yung musician natin, minsan 5. Sila lang din yun, walang kapalitan. Pero patuloy na umahakbang, nagpapalakas sa Panginoon kasi ang mahal natin bawat isa, si Lord. Hindi yung tao, hindi yung nakakita sa atin yung gusto natin i-please. Ang gusto natin mai-please si Lord. Kasi kung yung tao lang, mabibigo tayo, sabihin, nakikita ko yan gumagawa ng masama. Tapos nagsishare ng salita ng Diyos. Kahit usigin tayo ng mga kakilala natin, kung ngayon yung magiging hadlang para mabigay natin yung papuri sa Panginoon, iwan natin sila. Sumunod pa rin tayo sa Panginoon. Di ba sabi nga, though none go with me, kahit wala na tayo makasama, nag-iisa na tayo, I still will follow. Susunod pa rin tayo sa kanoong kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung naranasan ko pag-usig na naranasan ko sa buhay. May pagkakataon na minsan lang kami magkita ng mga pinsang kong malayo. Kumbaga, panahon na yon yung tita ko, yung kapatid ni Papa, patay. So, nakita ko sila, nag-aambagan. Tapos nagbibili pala ng alak. Sabi sa akin nung isang kong pinsan, sabi, wag yan, hindi natin yan makakasama. Puro Diyos-Diyos yan. Sa loob-loob ko, parang, sige. Kumbaga, sa ko nun, para rin akong pinagpawisan nun. Kumbaga, mahihiya ba ako o magiging proud? Kasi sa mundo, kapag sino yung kaharap natin, minsan, nagiging ganun tayo, di ba? So, hindi ako magiging proud na umiinom. Mas magiging proud ako na Diyos ang inuuna ko, na hindi ako nakisama sa kanila sa pag-inom-inom habang naglalamay sila. Pero, alam ko na ang Panginoon ang magtataas sa akin. Kasi, kahit mawala man yung mga kaibigan natin na kasama natin dati, pero papalitan ng Lord yan ng bagong kaibigan. Kaibigan dito na kasama natin sa pagsimba, makakasama natin para patuloy tayo magpuri sa Panginoon, magsamba sa Kanya, at hindi tayo dadalhin sa kasamaan. Kumbaga, isang daanan yung dinadaanan nyo. Kahit anong mangyari, magka-problema ka, dumaan ka sa pagkakamali, hindi ka niyan ida-down. Hindi ka gaya sa mundo na ida-down tayo niyan. O sabihin natin, sige, mag-isa ka na lang din dyan, nakaupo, si pastor na lang nakatayo dito, dalawa kayo, one-on-one. Pero diba sabi ng Panginoon, diba, isa nagkakatipon, kasama pa rin natin siya. Oh. Kaya, I still will follow pa rin. Susunod pa rin ako sa kung anong kalooban ng Panginoon sa akin. Tapos meron pa doon, huling-huli, sabi niya, the cross I carry, my cross I carry, I till see Jesus. Pasanin lang natin yung krus natin hanggang makasama natin ang Panginoon. Kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng pagkalugmok, nakakaranas tayo na parang babagsak tayo sa pananampalataya natin. Kantahin lang natin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Atras ba tayo? Kapag nakikita ba natin yung mahal natin sa buhay na hindi na natin kasama dito at hindi pa rin ba tayo uusigin? Kunyari sabihin ng asawa mo, oy, papatayin na kita, simba ka ng simba, imbis na maglaba ka dito. Di ka rin mo magsisimba. Kahit na maging cost ng pananampalataya, pagsunod natin sa Kanya, ang ating buhay, sundin pa rin natin ng Panginoon.
Kasi, yan tao, hindi tayo maliligtas niyan. Pero si Jesus, maliligtas niyan. Kaya nga, di ba, pinapipili tayo. The cross before me. Before, big sabihin, nasa harap mo bago ikaw. Andun si Jesus. At yung mga nakapaligid sa atin ng mga problema, nakapaligid sa atin mga masasamang tao, nandyan lang yan. Kaya habang tayo'y binabato ng problema na nakapaligid sa atin, kumbaga, kaliwat kanan, problema, umarap ka sa likod, problema. Tandaan natin, nasa harap natin si Jesus. Nagiging madalas, last choice lang natin siya, pero hindi natin alam. Siya yung nasa unahan natin. Siya lagi nating unahin at siya ang magtutuwid ng ating track ng buhay natin. At hindi tayo hahantong sa pagkatisod, hindi tayo hahantong sa pagbabackslide. Kasi nga, sabi ko po, I have decided to follow Jesus. Sige, tayo manalangin sa ating pagtatapos sa araw na ito. Yes, Lord God. Salamat, Lord God. Ikaw, Lord God, ang nangusap, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Alam namin, Lord God, na hindi sadya, Lord God, hindi ko ginusto, Lord God, ikaw ang nagplano, Lord God, nito, Lord God. At alam namin, Lord God, na ikaw, Lord God, ang magbibigay sa amin, Lord God, ng kalakasan, Lord God, upang patuloy kami, Lord God, na sumunod sa iyong kalooban, Lord God. At nawa, Lord God, mapagtagumpayan namin, Lord God, ang mga tukso, Lord God, na nakapaligid sa amin, Lord God. Dahil alam namin, Lord God, na nagdesisyon na kami, Lord God, na susundin ka namin, Lord God, sa bawat araw, Lord God, na aming pamumuhay, Lord God. At nawa, Lord God, sa iyo namin, Lord God, na iangkla, Lord God, ang mga desisyon na aming gagawin, Lord God, na pawang kabutihan, Lord God, at magbibigay papuri sa iyo, Lord God, ang aming magawa, Lord God, sa araw na ito, sa araw-araw, Lord God. At pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God, kung ano man, Lord God, ang dinadanas namin na problema, Lord God, ikaw, Lord God, ang magbigay, Lord God, ng solusyon, Lord God. At sa mga pangangailangan namin, Lord God, ikaw ang mag-provide, Lord God. Sa Lord God namin, Lord God, inaalay, Lord God, ang lahat ng papuri, Lord God. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.